SSS at GSIS posibleng malugi ng bilyones? Anong ibig sabihin nito para sa mga miyembro at pensioners? Ating alamin. Magandang araw po sa ating manonood. Pag-uusapan po natin ang issue na lumabas ngayon, kagabi lamang ito or kahapon, tungkol sa SSS at GSIS investments sa First Gen Corporation. Maraming headlines ang nagsasabing billions in losses, pero linawin natin ito ng balance at walang pananakot at based sa facts. Ano ang totoo sa balita? Ayon sa mga ulat, may tinatawag po na poison bill provisions sa isang corporate deal ng First Gen na pwedeng makaapekto sa value ng shares kung may mangyaring pagbabago sa pamunuan. Ang SSS at GSIS ay investor lamang ng kumpanya, may hawak na shares na nasa mahigit 1 billion pesos bawat isa, approximately lang po. Kapag na-trigger ang provision, posibleng bumaba ang value ng investment na tinatayang maaaring umabot sa bilyong piso ang epekto sa kabuuan ng investors. Importante po, hindi pa ito actual loss, risk pa lang depende sa mangyayari sa kumpanyang ito. Paano maapektuhan ang pensyon? Sa ngayon, walang direktang indikasyon na mawawala or mababawasan ang pensyon ng mga miyembro. Ang SSS at GSIS po ay may mga diversified investments. So, hindi lang po sa isang kumpanya ang investment nila. Ginagawang investments para mas palaguin ang pondo at hindi lang siya stock or store. May ongoing programs din ang SSS para sa pension increase at tulong sa members. Na-update naman po natin kayo dyan. Kaya po, realistically, hindi ito agad ramdam ng pensioners at members, hindi ito automatic na magdudulot ng bawas sa pensyon. Pero anong pwedeng posibleng effect? Ito po ay practical na epekto na pwedeng mangyari. Ang investment performance ang tatamaan. Kung bumaba ang value ng shares, mababawasan ang potential earnings ng fund. Long-term capacity ng funds, may nagsasabi na ang malalaking loss ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng SSS-GSIS na magbigay ng benefits in the long run. Pero depende naman po ito sa scale at handling ng issue. Para sa governance at transparency concerns, mas nagiging usapin ito kung paano pamamahalaan ang investments, hindi lang kung kikita o malulugi. At kapag may ganitong issue, pwedeng maapektuhan ang tiwala ng investors na indirectly nakakaapekto sa value ng investments. Para naman po sa akin, normal lang po ang nag-i-invest ang SSS at GSIS. Ganito po yung isa sa paraan nila para po lumago ang pondo. Kasama din sa pag-i-invest ang risk lalo na sa stocks at corporate deals. Ang issue ngayon ay mas tungkol sa corporate governance at risk management, hindi agad sa pension crisis. Kaya, sa makatuwid, ang issue na ito o mga balitang ito ay hindi dapat ikatakot, pero dapat mas maintindihan. Hintayin din natin yung magiging statement ng SSS at GSIS. Ano ang dapat malaman ng mga members? Hindi lahat ng risk ay nangangahulog ang loss. Mahalaga ang transparency at tamang pamamahala ng pondo at maging informed para po maiwasan ang pagpapanik. Sa mga dating statements po ng SSS pagdating sa investments, hindi po yung mismong contribution nyo yung nagiging investments nila, kundi po yung mga kita from different earnings, kaya po meron silang investment funds. Kaya, mas maganda na para sa issue na ito ay hintayin po natin yung magiging official statement ng SSS. Kaya naman po hanggang dito na lamang po muna. Ito po ang balitang ito ay para hindi ikabahala agad, kundi para mas maintindihan natin kung paano gumagana ang investment or pension funds. Ang investments po ay may risk pero may sistema rin para protektahan ang pondo. Stay informed po at hindi alarm. Muli, ito ang Chas Infos and Updates. I-like, share, and subscribe para kayo updated. God bless po and have a nice day.